So, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Muli ako si Matt Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion talks about meron ka bang quiet time with God? So, our concept is all about New Covenant experience of the Holy Spirit. So, sa ilalim ng bagong tipan, ang banal na espiritu ay hindi lamang ibinibigay sa mga piling tao tulad ng sa lumang tipan. So, ang ibig sabihin dito is kundi sa lahat ng nananampalataya kay Kristo. So ito ang isa sa mga pinakadakilang pagpapala ng bagong tipan. Ang banal na espiritu ay nananahan sa atin ng permanente, nagtuturo, nagpapalakas at gumagabay sa ating buhay Kristyano. Mula sa araw ng Pentecostes, nagsimula ang bagong panahon kung saan bawat mananampalataya ay nakakaranas ng direktang pakikisama at kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. So, ang presensya ng Espiritu ay hindi lamang pangkaranasan dahil ito rin ay tanda ng ating kaligtasan at katuwang sa pagpapamunga ng kabanalan. So, our Bible readings for today is all about Acts chapter 1 verse 8, ESV version. Pero kapag bumaba sa inyo ang banal na espiritu, tatanggap kayo ng kapangyarihan at magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng mundo. So ngayon dadako na tayo sa ating teaching. So yung first teaching is the Holy Spirit's permanence indwelling is a distinct blessing of the New Covenant. So hindi na pansamantala ang presensya ng Espiritu dahil siya ngayon ay nananahan sa puso ng bawat Kristyano dahil ito ay tanda ng ating kaligtasan at relasyon sa Diyos. Second is the Holy Spirit teaches and empowers every believer to bear the fruit of the Spirit. So, siya ang nagtuturo ng katotohanan at nagbibigay lakas upang tayo'y mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. So, sa pamagitan niya, tayo ay nagkaroon ng bunga tulad ng pag-ibig, kagalakan at kapayapaan. And lastly is the Holy Spirit secures the victory of God's kingdom here on earth. So, yung pagkilos ng Espiritu sa mga nananampalataya or mananampalataya ay patunay ng paghahari ni Kristo sa mundo dahil tayo ay ginagawang instrumento ng Diyos upang dalhin ang kanyang tagumpay sa iba't ibang bahagi ng ating buhay. So ngayon dadako na tayo sa ating application. So yung first application is know God's plan for your life by listening to Him. So sa tahimik na panahon ng panalangin at pagbabasa ng salita ng Diyos, nagiging malinaw ang tinig at gabay ng Diyos sa atin. So wag nating hayaan na malunod sa ingay ng mundo. Dapat tayo maglaan ng oras upang makinig sa Kanya. Second is kneel first thing in the morning for empowerment. So yung pagsisimula ng araw sa pananalangin ay pagkilalang hindi natin kayang mabuhay ng matagumpay sa sarili nating lakas. So kapag lumuhod tayo sa Diyos, is tumatayo tayo sa tagumpay ng Kanyang kapangyarihan. And lastly is keep in step with the Spirit and bear His fruit. So ang tunay na kabanalan ay hindi pinipilit kundi bunga ng pagsunod sa Espiritu araw-araw. So dapat tayong mamuhay ng may disiplina at pagkaalam sa kilos ng Espiritu sa ating buhay. So ngayon dadawa na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about what are the benefits of kneeling first thing in the morning. So para sa akin, ang pagluluhod kasi sa umaga ay mahalaga sa Diyos dahil ito ay tanda ng kababaang loob at pagsuko ng Diyos dahil sa unang sandali pa lamang ng ating araw is ipinapakita na natin na si Lord ang una at higit sa lahat. So nagbibigay ito ng tamang direksyon, kapayapaan sa isipan at kalakasan sa espiritu. So yung katahimikan ng umaga, doon tayo tunay na nakakarinig ng tinig ng Diyos at natututo tayong magtiwala sa Kanyang presensya bago pa man nating harapin ang gulo at hamon ng maghapon. So, isa itong daily reset ng ating mga puso't isipan para makasunod sa kalooban ng Diyos. So, ngayon ilalahad ko naman po ang aking natutunan sa buong devotion na ito or sa devotion natin ngayong araw. So, sa devotion na itong tinalakay ni Pastor Russell, natutunan ko na ang pagkakaroon ng quiet time ay hindi lamang isang religious routine dahil isa itong personal na pakikipagtagpo sa Diyos sa pamamagitan ng banal na espiritu. So, sa ilalim ng bagong tipan is binibigyan tayo ng kapangyarihan upang mamuhay ng may kabanalan at pag-ibig. At ito ay nagsisimula sa araw-araw na pakikinig, pananalangin at pagsunod sa espiritu. So, sa
sa practical na paraan, dapat tayo maglaan ng oras tuwing umaga para lumapit sa Diyos, hanapin ang kanyang presensya at ihanda ang ating puso para sa buong maghapon. Dahil ang banal na Espiritu ang ating gabay, lakas at kaagapay sa buhay na Kristyano. So let's pray po. Lord God, maraming salamat po sa regalong banal na Espiritu na manananahan sa amin araw-araw. Lord God, turuan niyo po kaming makinig sa inyong tinig, lalo na sa katahimikan ng aking quiet time. Lord God, bigyan niyo po kami ng puso na handang lumuhod, sumunod at magtiwala sa bawat araw. Lord God, nais po naming mamuhay sa ilalim ng iyong gabay at kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Amen.